fellow teachers, on this video is the School Forms Manager application version 5.0. Meron po akong in-add na dalawang features at meron akong inayos na konti sa ating application. I will tackle it one by one and importante na malaman nyo kung ano ang inayos ko na problema at kung ano ang inyong gagawin, especially for those na meron ng data na na-encode sa ating version 4 ng ating application. At syempre kung paano i-update ang ating application from version 4 to version 5. So don't skip po sa ating tutorial para wala po kayong ma-miss na information sa inyo pong gagawin after updating the application. So to install the application, need nyo lang pong i-download. For those first time user, need nyo pong i-download itong dalawang files, ang SFM Updater 5.0 at saka itong this project. For those naman po na meron ng older version or nakagamit na po ng ating application, meron ng version 4.0, ang need nyo lang i-download is ito pong SFM Updater 5.0. So after nyo pong ma-download ang files for first time user, ito po, right click nyo po to this project, extract lang po natin, extract here. So after extracting, ito po yung makikita natin, yung School Forms Manager _BE at saka itong image folder. So inside this folder are the images for our SF2. And then extract din po natin tong SFM Updater 5.0. So ang SFM Updater 5.0, ito po yung dalawang files na ang makikita natin, itong SFM application at saka itong backend version. So ito po yung ating gagamitin, ang backend version Updater 5.0 to update our School Forms Manager _BE. So for the information of everyone, especially for those na bago po sa ating channel, ito pong School Forms _BE, ito po yung nag-hold ng ating data na ini-encode po sa ating user interface, which is the School Form application version 5.0. So make sure, especially those na meron ng older version like 4.0, so huwag nyo pong i-delete or i-overwrite yung ating School Forms Manager _BE. Need lang po nating i-update to using this one, the backend version Updater 5.0. So let us update our School Forms Manager _BE using the backend version Updater 5.0. So make sure lang po na ang open na file lang po is ito pong updater natin. So ito po yung SFM application is dapat hindi po to open. So open na po natin yung application. And then locate lang po natin yung School Forms _BE. So kung saan nyo po nilagay yung file, locate nyo po and then select and then okay and confirm po natin. So update successful, so close, quit, and then after that pwede nyo na pong i-open itong ating SFM application version 5.0. So bago nyo po i-open itong SFM application version 5.0, make sure po na ito pong ating School Forms Manager _BE has been updated to
5.0 version. So open. So before we create an account, connect po muna natin sa ating backend file, which is the School Forms Manager _BA. So to connect, click lang po natin tong enter license key and then confirm. Make sure po pala na yung ating SFM application version 5.0 at saka yung backend file or yung School Forms Manager _BA is nasa iisang folder lang po. Confirm. So, okay. You may now create an account and log in. So, log in na po tayo. So, if you have no account yet, create lang po tayo ng account. Just click this create account button and just fill in the necessary fields. So, ito po yung PRC registration number is your username when logging in sa ating application. So, log in po tayo. And our default password is 123456. So, bali ito po yung ating user interface. So, bali ang version 5, ito po yung in-add natin, yung certificates po, yung good moral certificate at saka itong diploma, and then sa settings na tab, ito po yung in-add ko po, yung diploma setup. So, i-discuss ko po yan later. And then, at saka ito pong encode grades, disable ko muna temporarily. So, ibabalik ko din yan po next update. So, bali po yung sinasabi ko pong konting problema po sa ating version 4.0 ng ating application. Ito po, sa pag-encode po ng ating number o pag-compute po ng ating average. Say for example, ito po, 81, 83, 83, 83. So, ang average po nito is 82.5. So, dapat this one, dapat pag ni-round off po natin is yung 82.5 sa atin po is dapat 83. Ang problema, si Access is nagpa-follow sa rule ng add even rule sa pag-round off ng numbers. Say for example, yung 82.5, since 82 is even, so i-round off niya lang po sa 82. If 83.5, i-round off niya po sa 84. That is only if yung decimal po natin is 0.5. Pero pag 0. greater than 0.5, sa 82.51, i-round off niya po yan sa 83, automatic po yan, and so on. Yung 82.5 po is i-round off niya po sa 82.
that is on version 4.0. So inayos po natin yan. So kung titingnan po natin, dito po tayo mag-encode sa version 5. Ito po yung version 5. So kung i-open po natin to, ito po yun. So we have 81. So naging 83. Pero kung sa version 4, ito pong 81, so ginagawa niya po is 82. So dapat i-update po natin sa version 5.0 para ma-correct po yung ating average. If in case meron po kayong ganitong problema or scenario na yung average is 82.5, 84.5, 86.5, 88.5. So inayos ko po yan. So ito po yung school version 5 okay na po to. So ang gagawin nyo lang po is kahit na isang grade lang po sa ating mape, pwede nyo po itong i-retype kahit na isa. For example, ito 81, and then next naman po sa second quarter, retype lang po natin 82. So mag-change po yan, i-round off nyo po yan sa 83, and then we have 85. Yan lang po sa ating konting glitch ng ating application. So bali, ang isa ko pa pong inayos is ito pong ating ang pag-i-edit po ng ating names. Like for example, this one, pwede po natin tong i-correct yung spelling at saka yung case po ng ating letters. Say for example, ito po, so click lang po natin itong pencil icon, and then pwede po natin itong i-change ang spelling at saka itong case ng ating font. So yan. So ang gagawin nyo lang po is select lang po tayo ng ating category. Yan. So pwede din po tayo dito mag-add ng additional na place, district. Yan. At saka ito po pwede po tayo mag-add ng mga names. So select lang po again ng categories, or select lang po tayo ng category po na gusto po nating mag-add at mag-edit ng mga names. Yan po. Ang isa pa pong feature na in-add ko po is yung SF10 for elementary. So to set up po ng ating SF10 at saka yung SF9 for elementary, same lang po sa pag set up or pag add sa ating junior high school. So for those na hindi pa po nakapanood ng tutorial ng ating pag-add ng ating subjects dito po sa ating SF9 at saka sa ating SF10, especially sa elementary, yung grade 1, yung mag-prepare ng ating SF9 SF10 para on the next year magsusulat na lang po yung grade 2 po natin. So para po sa ating pag-set up po ng ating SF10, ito po, click nyo po to, and then add lang po natin yung mga subjects for grade 1. So remember lang po, or keep in mind na dapat ito po yung ating ilagay na subject or select na subject. So kung wala pong subject sa list, pwede nyo pong i-click to. Say for example, wala po tong EPP or TLE or Araling Panlipunan. So click nyo lang po new default subject, and then select nyo lang po dito yung
gusto pong i-add sa ating form dito. So, for example, ito. So, select po and then confirm. Yan. And okay. So, ito po. So, and then, i-rearrange lang po natin by numbering po to. So, last po siya. Yan. So, okay na po to. And then, after adding sa ating default subjects form, add lang po natin, click lang po natin to, add to SF9. Ayan, and then close. So, ito na po yun. And then, sa pag-encode po ng ating grades, ito po, click po natin to. And then, dito po, pwede po tayo dito maglagay. And don't worry po sa ating subjects na like Filipino, wala po to sa first quarter, so hindi po tayo dito makakapag-encode sa first quarter na setup na po to. Yung English ganoon din po. So sa Filipino, pwede na sa second quarter kasi meron ng subject sa second quarter. And then sa English, wala pa din po. Ang science po natin, lagay nyo lang po. Hindi po tayo dyan makakapag-encode from first to fourth quarter, although nandyan po yan, at saka hindi po yan kasama sa general average ng pag-compute. So ang divisor lang po natin is 8, although 9 yung nakalagay dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So divide lang po yung final grade sa 8 subjects. And then lagyan po natin ng grades. English, Math. Yung Science, hindi po yung maano. So, skip lang. Sa MAPI po, click nyo po to. And then, meron po dyan magpa-pop up na other form para sa ating component subject. So, pwede po natin dito po tayo mag-encode. Yan. So, lagyan po natin lahat po ito ng grades. Yan. Hanggang 4th quarter. Yan. Then, ito po. 9, 88. English, wala po. 8, 9, ESP. Fourth quarter, 88, 87, 86, 88, 9, 90, 88, 84, 88, 89. Yan. So yung remarks po natin is automatic na din po yan, at saka yung general average, at saka ito pong final remarks po natin para sa ating general average. So at saka ito po pala yung after adding, pwede nyo pong i-apply to all. Click nyo po to para yung subject po is ilalagay niya po lahat po sa ating student. Click nyo lang po to. So automatic po yan, lahat ng whatever subjects here, same po yung mag-apply sa ating ibang students po. Apply to all. Yan. Since dalawa lang po yung nilagay ko, meron na po to. Yan. So same po yung setup. So when printing po ng ating SF10, ito po, kita ko po muna.
So ito po, kung nakikita nyo po is yung data po is blank. Wala pong data. So para po magkaroon ng data yan, need nyo pong pumunta sa profile ng ating student and click nyo po to, yung pencil icon sa ating main form, and then go to profile. And then, kailangan nyo lang po is to fill up ng ating data sa ating eligibility for elementary enrollment. This is for elementary, so fill up po natin to. Kasi pag wala po tong data, hindi po mag-complete, hindi po mag-a-appear sa ating SF10. So, say for example, ito po, check, and then school name. Yan. And then, so kung high school po is ito po. Kumpletohin nyo din po yan. So, close po natin and then we try to print the SF10. First line. So, side to print po is font. Then, first line lang po tayo for grade 7. Grade 1 pala. So, yan. So, yun po. Kompleto na po yan. Yung yung ating SF10. So, kung nag-encode po kayo sa SF9 na form, so, isang encode lang po. And then, we have this also in our SF10. So, to print naman po ng ating back page, need nyo lang po is again, click po yung SF10 and then side to print, back page, and then line to print, yung blank data lang po for grade 1. Kasi po yung next na grade niya po is isusulat na lang po yan ng teacher. So, ito po yung ating back page po ng ating SF10 for elementary. Yan. Pag print naman po ng ating Good Moral Certificate, click nyo lang po to, Good Moral, and then pwede po tayong pumili, print po natin by batch. That means ang lahat ng students sa atin pong section, i-generate niya po lahat po to, this 41 students, or individually. Bali, select po tayo. Kung no, we have this one, so you can select the school year and date. Yan, pwede po natin palitan. And then, select lang po tayo ng ating student na gusto po natin gawa ng Good Moral Certificate. Then confirm. So, ito po is ang standard na certificate. So, kung meron po kayong ibang template o yung placement po ng ating logo is different, pwede nyo pong isend sa akin. Try ko pong gawa ng template dito po sa ating application. I-add ko po para meron pong option na pwede nyo gamitin yung inyong template for Good Moral Certificate.
At saka yung placement din po ng ating signatories. So kung dalawa po, pwede po yung i-send. Dito po isa lang po, yung principal lang po yung nagsasign. And then to print naman po ng ating good moral na per section, so yes lang po natin, would you like to print in batch? And then dito po select po tayo ng school year, and then dito po final quarter na lang po yung lagay, and then you can select date po. And then certificates, click lang po. Yan, so lahat po ng ating estudyante sa ating section ay i-print po yan. So we have 41 students. Yan, ito po, 41. So sa pag-print po ng ating diploma, click nyo lang po itong diploma. And then you have the option also to print individually or batch. So kung individual po, ito po, select yun lang no, and then select lang po tayo ng ating student na gusto nating mag-print ng diploma. So for example, ito po. Then you can also select ng ating school year, then yung date. So confirm po tayo. So ito po yung ating diploma. So pwede po itong palitan ang ating logo, at saka ito po yung header natin. Pwede po itong i-edit. So need po muna natin i-edit. So to edit, punta lang po tayo ng settings, and then click po natin yung diploma setup. Ito pong naka green na background, pwede nyo po itong i-edit ang pangalan. So we have, say for example, ito po region 6, then region 6 Sangay ng Negros Occidental, then division of Negros Occidental, and then ang high school po ESF, National High School. At saka ito pong ating logo, click nyo po to, yung left side po natin, then select lang po ng desired na logo nyo po, and then itong kabila naman po, yung right corner, upper right corner, click nyo din po yan, and then select po kayo ng logo. So after selecting, pwede po itong mapalitan. Then sa ating dito po nilagdaan sa, say for example, kung dito lang po natin poblasyon, Kawayan, Negros Occidental. Yung date po is when printing na po. I-set nyo po kung anong date nyo i-print. And then ito po yung guro po natin. For example, Hilda Leon. And then ito pong pansangay na tagapamahala is John Peralta. Sample lang po to. So after changing po, close lang po natin. So naka-automatic na po yan. Save. So close, and then print po natin sample home, then diploma. So no, ito po May 10. So ito na po. So meron na po tayong header. Yan. So kung elementary, automatic po magpapalit po yan pag elementary yung ating ipiprint.
So, since grade 7, junior high school, so ito po yun, curriculum ng junior high school. That's all for our version 5.0 and see you on the next version.